Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun lamang sumusunod, no? Kaya nga, tayo po, mga kapatid, no? Let us examine ourselves. Tingnan natin ang ating buhay. Are we obeying God? Are we obeying the Word of God? Are we living the Word that we hears from the Word of God? Hindi magiging sapat yung halimbawa nandito tayo, pero wala kayong pagbabago sa inyong mga buhay. Kung kayo nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, do not think that you can enter the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, only those who does the will of the Father, of my Father in heaven. Yun lamang gumagawa at sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Merong tinatawag na deception, no? Spiritual self-deception, na pwedeng malinlang ang isang tao na akala niya sa kanyang ginagawa because of his religion, because of his good works, because of his activities, even inside the church. He may be a member of the music ministry, a member of the elders, or even pastor, no? Can be self-deceived. Why? Because they thought by doing all those activities, yung mga ginagawa nila na sa mga programa, mga plano, will lead them to heaven. But sabi ni MacArthur, on the judgment day, they are going to hell. Why? Because they were deceived. Mabigat ito. Yung tunay na naligtas, no? Meron siyang genuine saving faith, naturally manifests itself in a lifestyle of submission na nagpapasubmit, nag-surrender ang kanyang buhay sa Ama. Merong repentance, pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, and structural obedience to God's Word. Meron siyang pagsunod sa salita ng Diyos. He who does the will of my Father, sabi rito, ay nagsasabing, yun ang true discipleship. It's not only by saying, but by doing. Pagsunod. The key word here is obedience. Tingnan natin ang ating buhay, ang ating sarili. No? Dito sa binanggit na ito, let us evaluate whether our lives show evidence of real repentance. Yung talaga bang nagsisisi ba tayo sa ating mga nagawang kasalanan? O pag may nagagawang kasalanan, nakakaroon ba tayo ng conviction? No? Genuine desire to obey the Lordship of Jesus Christ. Na talagang si Kristo lamang ang siyang sinusunod natin bilang Panginoon, hindi lamang tagapagligtas. No? Professing Christians should look beyond their words and religious activities, kundi magkaroon tayo ng evaluation sa ating buhay. Meron bang pagbabago? Nagpapatuloy ka, meron pa bang hindi makapagpatawad sa inyo? Sa mga nagkakasala, pag may nagkasala sa inyo. No? Huwag niyong panatiliin na yung hindi magpatawad. Kasi kayo rin ang mahirapan. Ang isang taong hindi nagpapatawad ay nagkakaroon ng parang natotorture ang kanyang isip. Siya mismo nahihirapan kasi ayaw niyang magpatawad eh. Diba? Lagi niyang iniisip yung tao na yon, yung gumawa sa kanya ng masama. Pero kung magpatawad siya, he will be released. Mawawala na yung kanyang sakit ng ulo. No? Kaya nga, may mga bagay sa ating buhay bilang Kristiyano, let us look beyond our words and religious activities
Baka napupunta tayo sa activities na lang, pero yung pamumuhay natin ay hindi nagbabago. Let it be na maging warning ito sa atin, bawat isa. Kahit nasa loob tayo ng simbahan, again, the Word of God is reminding us, evaluate ourselves, examine ourselves. May pagbabago ba? Nagsisisi ba tayo sa ating mga kasalanang nagagawa?